Ano nangyari? Saan siya nagpunta? Takang tanong ni Jericho habang nakatingin sa mga kasamahan niya. Nag-shrug lang ang mga balikat ni Javier upang ilihim ang nangyari. Marahil naubusan siya ng bala. Sagot pa ni Javier. Nagtungo si Jericho sa landas na tinahak ni Samael at ang iba'y sumunod sa kanya upang alalayan siya. Nagpalipat-lipat sa ilang puno si Jericho habang sinisilip niya sa unahan si Samael. Bago lumapit ay pinag-aralan niyang mabuti ang paligid. Kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga kilos dahil mahusay sa paggamit ng long-range weapon ang salarin. Hindi siya dapat magpadalos-dalos kaagad. Habang nakakubli si Jericho sa isang puno at nagmamasid, ay bigla na lang sumulpot si Javier sa harapan niya at nagdash patungo sa isang nakatumbang puno. Nag-aalala agad si Jericho kaya hinawakan niya ang braso ni Javier bago pa sumayad ang katawan nito sa puno. Sa loob ng split seconds, nagawa niyang mapahinto ito. Pambihira ka naman Javier, mag-ingat ka naman paminsan-minsan. Wika ni Jericho sa naka-freeze na si Javier at tinila ito pabalik. Anong mali natin sa mga naghihintay na patibong dyan? Alalahanin mong matalinong salarin kaya hindi ka dapat magpadalos-dalos kung kailan nasa peligro tayong lahat. Sundot ni Jericho kasama ang ilang mga malulutong na sermon kay Javier. Binitiwan niya ang braso ni Javier kaya nag-ayos agad ng sarili si Javier. Pwede natin siyang ikutan, malamang hindi pa nakakalayo yun. Saad naman ni Javier. Hindi pwede. Tulad ng sinabi ko, kailangan muna nating mag-isip ng estratehiya at pag-aralan ng lugar. Nakatitiyak akong nasa paligid lang siya at nagmamasid din sa atin. Hinawakan muli ni Jericho sa braso si Javier para pakalmahin ito. Alam niyang darating tayo kaya hindi rin malayo na may nakahanda na siyang patibong sa atin. Kailangan nating mag-isip ng paraan bago tayo kumilos. Maliwanag ba? Utos ni Haring Jericho sabay binitiwan si Javier. Yan ay isang panganib na kailangan nating lagpasan. Kung makikita natin kung saan siya nagtatago, maaari nating mapigilan ang balak niya. Isa pa, nag-iisa lang yan. Marami tayo. Hindi siya maaaring gumawa ng hakbang laban sa atin. Pangangatwiran pa ni Javier. Subalit buo na ang loob ni Jericho at desidido na siyang ipagpaliban muna ang pagsunod kay Samael. Tulad niya ay matinik at maliksi itong kumilos kaya hindi biro ang nagawa nitong pinsala kay Ramon. Kaya hindi rin imposibleng makasakit pa siya ng iba. Sa nakikita niya ay handa ang taong ito sa mga ganitong senaryo. Mas pipiliin itong maghintay saglit at lumagas ng isa para bumagal ang naghahabol kaysa magpadalos-dalos siya na maaaring ikapurnada ng misyon niya. Mukhang napag-aralan niyang mabuti ang mga gagawin bago magpunta sa kuta ni Ashkanar. Alam niyang susunod sa kanya si Haring Jericho kaya gumagawa siya ngayon ng hakbang para pabagalin ang kilos ng mga ito. Magtatayo tayo ng kampo rito. Kailangan nating makasiguro kaya mamayang madaling araw na tayo kikilos. Mas mabuti to kaysa mapahamak ang mga kasamahan natin. Yanda mo na ang lahat at mukhang nagugutom na sila. Sabay tapik sa balikat ni Javier at umalis na si Jericho. Napangisi naman si Samael na nakatago sa isang puno sa di kalayuan nang umatras ang grupo. Sa may open field na piling magkampo ni na Jericho, naglagay sila ng ilang mga bato sa paligid ng kampo para nakikita nila ang galaw ng kalaban at hindi basta-basta makakalapit sa kanila. Matapos makapagsindi ng apoy ay gumawa na ng hapunan si Javier. Same recipe din ang niluto niya, pamparaos lang ng gutom. Pero gaya ng nakagawian ay nagpapahinga sa paligid ang grupo habang nagluluto si Javier ng hapunan. Umakbang saglit si Javier palayo sa kaldero upang ihanda ang mga pinggan nang sumilip si Samael mula sa itaas ng puno. Pinuntiriyang mabuti ni Samael ang kaldero gamit ang isang tirador. Isang bolang nakabalot sa puting tela ang biglang lumubog sa nilulutong pagkain ni Javier. Napangisi ng malademonyo si Samael nang umalis sa lugar. Isang pampatulog ang iniwan niya sa grupo bago magpatuloy sa pagpasok sa malaking tore. Sinamantala naman ni Javier ang sandali habang abala ang grupo sa pagpapahinga sa gilid. Sinubukan niya munang pagsilbihan ng sarili bago ang iba para may matira sa kanya. Ngunit habang nagmamadali sa pagsandok
ay biglang lumapit si Jericho at inagaw niya kay Javier ang plato nang malapit na siyang matapos. Javier, maaari ka pa bang kumuha ng ilang panggatong? Mautoridad na utos ni Jericho. Mamaya na, susubukan ko munang tikman ng sopas. Akmang titikman nito ni Javier ngunit inagaw sa kanya ni Jericho ang sandok. Mukhang masarap din to ah. Hoy kayo, dapat ninyo subukan to. Tawag ni Jericho. Nakangiting tumungo sa lutuan ng mga kabalyero dala-dala ang kanilang mga plato at nagsalitan sila sa pagsandok sa kaldero. Wala tuloy magawa si Javier kundi bumalik muna sa kakahuyan upang mangolekta ng ilang mga panggatong. Pagbalik ni Javier ay laking gulat niya nang makitang lupaypay ang lahat sa kanika nilang mga pwesto. Nakapikit ang mga ito habang mahimbing na nakahiga. Sige, huwag ninyo ulit sabihin sa akin na masyado na namang maalat ang luto ko. Lumapit si Javier at nakitang tila mahimbing na natutulog lang ang grupo. Naghihilik pa si Kael. Ibinagsak ni Javier ang mga kahoy ng malakas pero walang gumalaw sa mga kasamahan niya. Dahil dito, nagtungo agad si Javier sa kaldero. Pwes kung sa tingin ninyo ay walang matitira sa akin. Nagulat si Javier nang makita ang pantapal na ipinutok ni Samael sa kaldero at tinamoy ito. Nabahala siya nang may nakahalong lason sa pantapal. Ilang sandali pa ay narinig niyang nahihirapang huminga si Haring Jericho. Nagmamadaling lumapit si Javier para tignan ang kalagayan ni Jericho. Sinuri niya ang pulso at nalamang bumabagal ang pagtibok ng puso nito. Ang iba ay nagsisimula na ring malagutan ng hininga. Nataranta si Javier kaya ay pinatong niya agad ang isang kamay sa dibdib ni Jericho at umusal para kontrahin ang poisonous spell. Bumuntong hininga si Jericho nang bumalik ito sa normal. Sumunod na sumugod si Javier kay Kael at kinontra niya rin ang spell. Nakahinga ng maluwagang kabalyero nang mabura ni Javier ang spell sa katawan nito. Kasunod nito ay napatakbo si Javier sa gubat para tugising mag-isa si Samael. Huminto siya sa paanan ng burol nang makita si Samael na umaakyat sa gilid ng tore. Tumingin sa paligid si Javier at naispatan niya ang talampas sa ibaba ng tore. Umalis ka agad sa burol si Javier upang habulin si Samael sa pag-akyat sa tore. Walang kahirap-hirap para kay Samael na makapasok sa tore dahil sa husay niya roon sa akyatan. Sa isang bintana siya dumaan at binasag niya ito para makapasok siya sa loob. Umakyat siya sa pinakahuling palapag ng tore gamit ang stairway pagkatapos ay binagtas ang koridor. May nakita siyang sulo na nakasabit sa gilid ng pader. Kinuha niya ito at sinindihan upang magsilbing liwanag sa tatahakin niyang pasilyo. Madilim ang paligid sa bawat kwartong nadadaanan niya. Napansin din niyang medyo bakbak na ang ilang debris sa pader at mga kisame ng tore pero maayos pa itong tignan. Maliban rito ay wala rin siyang maramdamang kakaiba sa paligid bukod sa tunog ng sarili niyang mga yabag sa sahig. Gayunpaman, medyo nakakaramdam ng kakaibang lamig si Samael habang naglalakad siya sa napakatahimik na pasilyo na animoy nasa loob siya ng isang sementeryo. Maya-maya pa ay narating na rin ni Samael ang pasukan. Umakyat siya sa maliit na hagdan patungo sa isang pintong nakasara sa unahan. Mula sa taas ng pinto ay napansin niya ang isang padlock ng susi ng triskilyon. Kaya naman binunot niya agad sa pantalon ng susi ng triskilyon at dahan-dahan niyang nilagay ito sa padlock ng pinto. Samantala, maingat namang naglalakad si Javier sa madilim na pasilyo. Nakita niya ang bakas ng mga paa ni Samael sa konkretong sahig kaya ito ang kanyang sinundan. Habang naglalakad ay nararamdaman ni Javier ang presensya ng itlog sa malapit. Isang senyales na malapit na rin niyang marating ito. Matapos maikabit ni Samael ang susi ng triskilyon sa padlock ay kaagad niyang pinihit pakaliwa ang lock. Umikot ng isang beses ang susi ng triskilyon kasabay ng dahan-dahang pag-uga ng pinto. Sakto naman ang pagkaliko ni Javier sa kanto kaya naabutan niya si Samael na nagtagumpay na mabuksan ang pinto. Hindi! Wag! Sigaw ni Javier.
Bumukas ang pinto at nilingon ni Samael si Javier bago pumasok. Subalit habang naglalakad siya sa loob ay bumubuhos ang usok sa kanyang muka mula sa bibig ng mga gargoyle na nakasabit sa mga dingding. Napaubo si Samael ng buong buo nitong malanghapang nakakaantok na usok. Agad itong bumagsak sa sahig kasabay ng pagkawala ng kanyang malay. Kasunod nito ay bumuhos ang usok sa sahig patungo kay Javier. Tinakpan ni Javier ang kanyang mukha gamit ang kanyang damit at itinaas ang isang kamay. Mabilis na nagkulay dilaw ang sklera ng mga mata ni Javier nang makausal siya ng counterspell para hawiin ang usok. Kasunod nito ay dahan-dahang nawala ang usok na parang hinawi ng hangin at bumalik mula sa bunganga ng mga gargoyle. Matapos nito ay kaagad kumaripas si Javier at lumuhod sa tabi ng walang malay na si Samael. Kinuha niya ang sulo at nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng silid. Ilang pasilyo pa ang tinahak ni Javier bago makarating sa isa pang silid. May isang batong hagdan sa dulo. Inakyat niya ng ilang baitangang hagdan hanggang lumusot siya sa ibabaw. Isang malawak na bulwagan ang bumungad kay Javier nang makapasok siya sa silid. Sumilay ang ngiti kay Javier nang matanaw niya sa gitna ng silid ang itlog ng dragon na hugis patak ng luha. Nakapatong ito sa isang pedestal na nasisikatan ng araw. Lumapit siya at ibinaba ang sulo sa sahig. Hinawakan niya ng dahan-dahan ang itlog ng dragon. "Ibigay mo sa akin yan!" Agad na napalingon si Javier sa likuran at nagulat nang makitang buhay si Samael habang bumababa sa hagdan. "Hindi mo pagmamay-ari ang itlog ng dragon! Kaya wala kang karapatang angkinin ito!" Galit na buwelta ni Javier kay Samael. "Ibigay mo na ito sa akin at bibigyan kita ng kalahating bahagi, Javier." Pakiusap pa ni Samael, subalit hindi na muling magpapabilog ng ulo si Javier sa lalaki. Dahan-dahan na lumapit si Samael kaya napaatras si Javier. "Hindi, dapat itong palayain," sagot ni Javier. "Huwag kang tanga! Isipin mong mabuti ang kapangyarihang maidudulot nito sa atin. Ang mga lupaing maaari nating pamunuan, ang mga kayamanan at ari-arian ay maaari nating mapasakamay. Hindi ka ba natutuwa rito, ha?" Pangiengganyo pa ni Samael kay Javier. "Hindi ako interesado dyan!" tanggi ni Javier. "Sa pamamagitan ng dragon na to, mula sa ating utos, tayo'y mabubuhay tulad ng mga hari. Magkakaroon tayo ng kalayaan at may kapangyarihan tayong gawin ang anumang magustuhan natin." Mataas na boses ni Samael. Mukhang nasagad na ang hangganan ng pasensya nito at wala na itong choice para hikayatin si Javier na sumama sa kanya. "Ang mga dragon ay hindi maaaring gamitin ng ganoon. Dapat silang iwan na hindi nakagapos, malayang gumagala sa lupa. Parang ibong malaya na lumilipad sa himpapawid kung kailan nila gusto." Wika naman ni Javier. "Ngunit ito na ang pagkakataon natin, Javier. Ang pagkakataon na takasan ang iyong walang kabuluhang buhay. Ang iyong walang kwentang pag-iiral." Patuloy na lumalapit si Samael patungo sa sulo na nakalapag sa sahig. "Hindi nakakaawa ang buhay ko. Ang sayo ang nakakaawa dahil namuhay ka sa pagkasakim at kapangyarihan. Nakakapanghinayang tuloy. Mukhang nasayang lang ang lahat ng itinuro sa iyo ni Tio Rigor." Malungkot na saad ni Javier. Mabilis na kinuha ni Samael ang sulo at pinagbantaan si Javier na wag lalapit. Walang magawa si Javier kundi ang umatras habang nakatutok sa kanya ang apoy ng sulo. "Pinagsama-sama ko ang 3 kilyon ng mag-isa. Dugo at pawis ang ipinuhunan ko rito. Kaya natagpuan ko ang landas na humantong sa atin dito. Tapos kukunin mo lang ito ng basta-basta? Akin ang dragon. Ngayon, umalis ka dyan at ibigay mo sa akin to!" Galit na sigaw ni Samael. Subalit hindi nagpatinag si Javier. Patuloy ito sa pag-atras habang binabantay ang maigi ang susunod na gagawin ni Samael.
Hindi ko kailanman ito ibibigay sa isang tulad mo. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo makuha to! Umikot si Javier para harangan sa daan si Samael. Subalit pinagahampas ni Samael ang sulo kay Javier. Iwinasiwas nito na parang winawalis sa daanan niya si Javier. Panay iwas si Javier habang patuloy pa rin sa pagwasiwas si Samael. Hindi mo talaga ako titigilan, bata! Sige, mamatay ka na! Nanggagalaiting sigaw ni Samael. Halos pumutok na ang ugat nito sa galit habang pinagahampas si Javier. Dahil sa init ng apoy ay na-outbalance si Javier at bumagsak siya sa sahig. Ang dragon ay mga mahiwagang nilalang. Hindi sila pag-aari ng tao! Sigaw ni Javier habang nakatihaya sa sahig. Nagbabaga rin ang mga mata niyang nakatitig kay Samael. Para sa kapakanan ng lahat, kailangan ko tong palayain. Dagdag pa ni Javier. Ano bang alam mo, ha? Isa ka lamang hamak na batang utusan! Nanunoy ang sagot ni Samael, ngunit tumitig sa kanya ng matalim si Javier habang sinusubukan niyang tumayo. Dahil ako ang huling tagapagbantay ng mga dragon at binabalaan kitang wag na wag mong pakikilaman to. Natigilan si Samael sa narinig. Sumulyap ito sa itlog at sinubukang hampasin si Javier ng sulo. Pero bago pa siya makagawa ng aksyon, ay kinumpas ni Javier ang kamay at tumalsik si Samael sa malayo patungo sa konkretong pader. Nawalan ulit ng malay si Samael nang bumangga ang ulo sa pader. Bumangon naman si Javier at dahan-dahang lumapit sa pedestal. Sandali niyang tinitigan ang kulay bughaw na itlog bago maingat na kinuha sa ibabaw ng pedestal. Subalit sinundan ito ng nakakagimbal na pangyayari nang magsimulang gumuho ang tore. Tumakbo palabas si Javier habang umiiwas sa nahuhulog na mga bato. Ilang minuto ang nakalipas ay isang malaking pagguho ang naganap sa tore. Pinapanood ito ni Javier sa labas habang nilalamon na parang kumunoy na lupa ang tore. Sa pagbagsak ng himlayan ni Ashkanar ay kasamang nabaon ang katawan ni Samael na hindi na nagawang makaahon sa malaking pagguho. Ilang bato ang dumagan sa kanya matapos ang magbitak ang malaking bahagi ng kisame sa ibabaw niya. Tuluyang namatay si Samael bago palamunin ng lupa ang tore. Dito rin napagtanto ni Javier ang huling salita ng leader ng mga druid tungkol sa mga patibong at panganib na dulot ng tore. Matapos ang pangyayari ay tinungo ni Javier ang kanyang satchel sa kakahuyan at inilagay niya ang itlog ng dragon dito. Tumakbo palapit ang mga kasamahan niya sa kanya nang makita siyang naglalakad mag-isa sa gubat. Nilapitan naman siya ni Haring Jericho na bakas sa itsura ang magkahalong gulat at pag-aalala. Ano nangyari, Javier? Narinig namin ang pagguho ng tore. Ayos ka lang ba? Pag-aalala ni Haring Jericho kay Javier. Ang libingan ay puno ng mga bitag. Hindi na siya nakalabas ng buhay. Namatay ang salarin matapos mabaon sa tore. Sagot ni Javier. Paano ang itlog? Tanong ni Jericho. Umiling lang si Javier sabay nag-shrug sang mga balikat. Parang nabunutan ng tinik si Jericho sa narinig. Posibleng napasali rin ito sa pagguho. Wala ka nang aalalahanin pa. Pagsisinungaling ni Javier. Sigurado ka ba? Kailangan nating makasiguro. Baka hindi ito nadaganan. Paniniguro pa ni Jericho pero tahimik lang si Javier. Seryosong tumingin si Nicolas sa batang hari. Walang makakaligtas sa pagguhong yon. Kahit dagay, imposibleng makalabas doon. Sabat ni Nicolas. Tumingin ang grupo sa tore nang ganap itong gumuho. Isang makapal na usok ang bumuga sa ibabaw ng burol kung saan nakatayo ang himlayan ni Ashkanar. Kasabay ang pagtakip ng makapal na hamog sa paligid. Bumaba ang tingin ni Javier sa bag na nasa kanyang paanan. Walang kamalay-malay ang grupo na dito niya isinilid ang itlog ng dragon na binalutan niya ng puting tela. Ilang sandali ang makalipas ay nagpasyang
bumalik ang grupo sa Terraveda matapos ang inaakalang matagumpay na misyon. Nagbunga rin ang kanilang pagod sa ilang araw na paglalakbay matapos maglaho ang itlog. Ang panganib na dulot nito ay lubhang ikinabahala ni Jericho, kaya naman tuwang-tuwa siya nang malamang nabaon nito sa lupa kasama ng tore ni Ashkanar. Kinagabihan, sabay na kumakain sa lamesa sina Javier at Mang Rigor habang nakalapag sa harapan nila ang masasarap na pagkain. Todo lamon si Javier na parang isang tigre na hindi kumain sa loob ng isang taon. Halos mabulunan na ito sa pagkain niya, subalit hindi pa rin ito nagpaawat at tuloy lang sa paglamon habang medyo awkward na nakatitig si Mang Rigor. Nakakahiya naman sa luto ko. Para kang gutom na leon. Wika ni Mang Rigor. Tama ka. Pero masarap ka magluto lalo na pag hindi maalat. Saad ni Javier. Hindi mo ito nagawang iligtas? Tanong pa ni Mang Rigor. Umiling naman agad si Javier. Hindi. Kasama tong gumuho sa tore ni Ashkanar. Kawawa nga eh. Malungkot na sabi ni Javier. Pinagmasdan lang ni Mang Rigor si Javier habang patuloy sa pagkain. Tumingala si Javier at nakitang iniling ni Mang Rigor ang kanyang ulo na para bang alam na niya ang nangyari. Nagsimulang umiti si Javier kaya nahawa rin si Mang Rigor. Nagsimula silang tumawa habang nakaupo sa lamesa. Mabilis na tumayo si Javier at kinuha ang itlog sa kwarto. Lahat ng hiyas at ginto, lahat ng kayamanan sa buong mundo ay hindi mo maikukumpara rito. Masyado itong mahalaga kaysa sa inaakala ng iba. Para itong pinakintab na diamante sa pusod ng dagat. Maingat na hinugot ni Javier ang itlog mula sa bag at ibinigay sa tiyuhin. At muntik na itong mawala dahil sa katigasan mo. Pinagmasdang mabuti ni Mang Rigor ang itlog. Medyo may kabigatan ito na tinatayang nasa 3 kilo. Nangingintab ito sa kulay bughaw na shells nito. Hindi siya makapaniwala na may natitira pa palang lahi si Gamora sa nakalipas na 400 taon. Pasensya na tiyo, masyado akong mabilis kumilos. Hindi ako nag-iisip kaya nalalagay palagi sa peligro ang buhay ko. Sincere na paghingi ng tawad ni Javier sa tiyuhin. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Ganoon ang eksaktong ginawa ni Ashkanar. Nagtayo siya ng tore upang itago ito para sa higit na 400 taon. At ngayon, sinong mag-aakala na nasa iyo na to? Maingat na ibinalik ni Mang Rigor ang itlog kay Javier. Para makapagdesisyon ka kung ano ang balak mong gawin dito. Dagdag pa ni Mang Rigor. Naisip ko na yan. Sisiguraduhin kong babalik ito kung saan ito nararapat. Makahulog ang wika ni Javier habang nakatitig sa itlog. 1 oras ang lumipas. Makikitang dinadala na ni Javier ang itlog sa kagubatan at umakyat siya sa burol upang ilagay sa isang tuod ng puno ang itlog. Pagkatapos ay tinawag niya si Gamora. Sa malamlam na buwan, kita ang pagaspas ng mga pakpak ni Gamora. Lumipad ito pababa at masayang nakatingin sa itlog ng dragon. Buhay pa ba to? Direktang tanong ni Javier. Maaari itong mabuhay ng higit sa 1,000 taon, Javier. Sagot agad ni Gamora. Napangiti naman si Javier. Isang ngiting tagumpay ang ipinakita kay Gamora. Sa madaling salita, hindi na ikaw ang pinakahuli sa iyong uri. Wika ni Javier. Tama, mukhang hindi na nga. Ay, nakakalungkot. Sabay halakhak ng dragon. Pero kailan naman ito mapipisa? Huwag mong sabihing maghihintay pa ako ng 1,000 taon. Biglang sambit ni Javier. Ang mga batang dragon ay tinatawag sa mundo ng mga tagapagbantay. Sila lamang ang may kapangyarihang ipatawag sila mula sa itlog. Bilang huling tagapagbantay, ay nasa iyo ang sagradong tungkulin.
Malaya kang makapagpapasya kung kailan mo ito pipisain. Paliwanag ni Gamora. Paano ko naman yung gagawin? Seryosong tanong ni Javier. Dapat mong bigyan ng pangalan ng dragon. Sa gayon, mapipisa ang itlog. Tugon ni Gamora. Nag-isip sandali si Javier at napabuntong hininga nang makaisip na siya ng magandang pangalan. Nakapikit siya habang pinagmamasdan siya ni Gamora. Medusa! Sambit ni Javier. Maya-maya pa ay biglang napadilat si Javier nang nagbitak ang itlog at lumabas ang ulo ng maliit na dragon. Ito ang pinaka-cute na dragon na nakita niya. Sa katunayan, ang isang puting dragon ay isang bihirang bagay sapagkat sa dila ng dragon, pinangalanan mo siya sa liwanag ng araw. Walang kapanganakan ang isang dragon na walang maibibigay na kahulugan. Mahabang sabi ni Gamora. Ngumiti naman sabay umiiyak si Javier habang pinagmamasdan ang maliit na puting dragon na patuloy na lumalabas sa shells nito. Minsan, ang kahulugan ay mahirap makita ngunit sa pagkakataong ito ay naniniwala kong ito ay naging malinaw na. Ang puting dragon ay mahusay na nagbabadya para sa inaasam na malaking pagbabago. Para sa iyo at kay Raya. At para sa lupang itatayo ninyong dalawa ni Jericho ng magkasama. Matalinhagang wika ni Gamora. Napaisip naman si Javier sa sinabi ni Gamora at nakaramdam siya ng matinding pagkabahala. Tumatakbo ng mabilis na parang usa sa isang mababang bundok si Javier habang hinahabol siya ng isang grupo ng armadong kalalakihan na may mga tangan na iba't ibang sandata. Nakabihis siya ng isang chainmail sa panlabas na kasuotan na may pulang kapa sa likod. Pinagmukha niya ang sarili bilang kabalyero upang habulin siya ng mga lalaki. Pagkababa ng bundok ay dumiretso si Javier sa isang gubat at napadpad sa masukal na bahagi. Sa pagitan ng malalaking bato ay mabilis lumusot si Javier hanggang sa makarating siya sa unahan at nilingon ng mga naghahabol. Nakangiting tinignan niya ang mga lalaki subalit isang palakol ang biglang lumipad at dumapo yun sa pagitan ng kanyang mga paa. Nabuwal si Javier sa gulat kaya napaupo ito sa lupa. Kinuha niya ang palakol at tumakbo siya papunta sa isang trench kung saan dead end na ang kasunod. Isang trench area ang napasukan niya kaya wala na siyang paraan upang makatakas kundi bumalik kung saan siya nanggaling. Para itong malaking hukay sa gitna ng kakahuyan kung saan dito nilalagay ang mga troso na kinukuha sa mga punong napuputol ng mga magtotroso. Huminto si Javier at kumpiyansang hinarap ang mga taong humahabol sa kanya. Na ngayon ay naglalakad na lang papasok sa trench upang harangan siya. Itinaas ni Javier ang ibinatong palakol sa kanya bilang tanda ng paglaban sa grupo ng mga lalaking takam na gulpihin siya. Walang paraan para makalusot sa sitwasyong ito kaya tinawanan lang nila ang katapangan ni Javier. Animoy isdang nahuli kung tititigan nila si Javier na nagpupumilit pa ring lumabas sa lambat kahit wala nang kapag-apag-asa. Bilib rin ako sa iyo, bata. Matapang ka pa rin kahit sukol ka na. Wika ng isang lalaking mukhang leader ng grupo. Ngunit isang pangyayari ang di inaasahan ng mga lalaki. Napasigaw ang isa sa mga tauhan ng leader ng tinamaan ng palaso. Tumingala ang mga humahabol kay Javier. At nagulat sila nang makitang napapalibutan sila ng mga kabalyero ng Terraveda. Ngumiti si Javier sa leader. Kaya napaisip ito. Isang decoy lang pala ang ginawa ni Javier upang makorner sila ng kanyang grupo sa ganito kasikip na lugar. Nagpahabol ito ng higit 1 kilometro suot ang damit ng kabalyero upang dalhin sila sa trench area. Medyo risky at masyadong mapanganib ang naisip na estratehiyang yon ni Jericho. Pero umubra naman dahil sa magaling umarte si Javier, lalo na sa mga ganito kadelikadong sitwasyon. Ang talino ko, di ba? Alam mo, ideya ko talaga ang bagay na to eh. Pagmamayabang ni Javier sa leader ng mga barbaro. Napakagat sa labi ang leader dahil naisahan sila ng bagitong si Javier.
Nagkakamali siya. Sa akin galing yon. Pain lang siya. Tumalon si Jericho pababa sa trench at dumapo sa ibabaw ng isa sa mga barbaro. Sumunod kaagad ang mga kabalyero at dito na nagsimulang magpambuno ang dalawang grupo.